Ayan po mga kababayan. Kaya ito po, napadaan lang po ako sa National Road at pinapakita ko sa inyo yung nipa na tumutuyo na tuyong-tuyo na po mga kababayan. Kasi hindi nga po nakakarating ng Maynila. Kaya kung makikita po nyo ang sitwasyon dito sa Barangay Ugbong. Ang Barangay Ugbong hindi dapat maghihirap kasi mayroon silang kinukunan na hanap buhay, panghabang buhay. Kaso ang nangyayari, natigil po ang kanilang hanap buhay dito sa Barangay Ugbong. Ngayon, ang pinairal yung hindi nahanap buhay na maayos. Kaya tingnan nyo mga kababayan ang sapang ito. Napakarumi. Yan napabayaan na po yan mga kababayan. Sapa po yan. Puro puno na. Siguro pag ito bumagyo, bahang-baha itong Barangay Ugbong na ito. Kaya ayan. Mamayang hapon mga kababayan, subaybayan nyo ang pagbablog ko. May balita ako ng mga barangay kagawad, barangay chairman namimigay na ng mga pera. So ako, wala man akong maibigay, yun nga, bawal. May pera man po ako, kaya lang talagang hindi ko ibinibigay gawa ng bawal nga po. Talaga napakahigpit ng komilik. Kaya mga kababayan, kaya subaybayan nyo ang pagbablog ko ito hanggang mamayang gabi, mamayang hapon. Subaybayan nyo mga kababayan. Dito umiiral na po ang mga hindi dapat, karapat-dapat. Kaya ayan, kung mamasdan yung mga kababayan, nakamotor lang ang tumatakbo sa kalsada at walang katao-tao gaano ang Barangay Ugbong na lumalabas. Ang lumalabas lang po mga kababayan, yung mga kakandidato. Kaya ibig sabihin, nag-house to house to mga kababayan. Ang mga style nila, house to house. Kaya hindi sila mahuhuli yung mga nagsisipag bigay na yan kasi nag-house to house. So ito ang ginagawa ng mga nag-file ng kagawad at saka barangay chairman. Ako, hindi ko dapat gawin yun kasi para sa akin hindi po yun tama. Kaya kung nasa tao na lang yan, kung sila ibubuto sa kanilang kandidato, nabigyan sila ng pera, nasa kanila na po yun. Pero napakaisipin naman nila kung yan ba makakatulong sa atong barangay. Hanggang dito na lamang po ang pagbablog ko. Marami pong salamat. Bye-bye.